hindi talagang taga rito. No? Kaya anong dapat mga kapatid? Dapat ang tao ay namumuhay sa kabutihan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Kasi isa yon sa gusto ng Panginoon. Sabi niya, Revelation chapter 21, verse 27, Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na hindi na marumi sa paningin ng Diyos. At ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalan ng kasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ng makapangyarihan. So, kailangan ng tao ng mga gawa ng mabuti. Amen po? Hindi para maligtas. Kasi ang salvation naman, hindi kang gumawa nun eh. Hindi, gumagawa tayo ng mabuti dahil katunayan yung anak tayo ng Diyos. Amen po? Katunayan na anak tayo ng Panginoon, kaya tayo gumagawa ng mabuti. At ayaw ng Panginoon na ang pamumuhay natin ay salungat sa kanyang kalooban. Ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung pamumuhay natin ay ayon sa kanyang kalooban. Amen po? Amen. So, yun ang unang dapat isipin ng tao. At dapat laging iniisip na ang buhay ng tao ay pangsamantala lang dito sa lupa. Pangalawa mga kapatid, hindi okay na isang Kristiyano ay manatili sa masamang pamumuhay. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. No? So mapipili pa rin talaga natin yung mga taong may pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, sundin natin yung kanyang kalooban. No? Kasi yung mga taong sabi mo lang na Kristiyano, pero hindi mo talaga kakitaan sa buhay yung pagiging Kristiyano niya, yung buhay ng pagiging Kristiyano. No? So, mga kapatid, ang sabi niya sa Joshua chapter 24, verse 23 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ulit ni Josue, kung gayon, itapon na ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa ngalan ni Yahweh. Verse 19, muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw nang nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. So ayaw ng Panginoon yun. Na habang tayo ay naglilingkod, okay lang na naglilingkod tayo, gumagawa din tayo ng masama, labagin sa kalooban ng Panginoon. Kasi may narinig ako na once na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo at nabubuhay naman tayo sa biyaya ng Diyos, ito yun, sa biyaya tayo ng Diyos nabubuhay. Kasi salvation naman, biyaya ng Diyos yun eh. So, sinasabi ng iba na okay lang kahit gumawa ka ng masama, no? Ligtas ka pa rin. Parang wala naman sinasabi sa Bible na kahit gumawa ka ng masama, okay pa rin yun. No? Ephesians chapter 4 verse 22, iwan ninyo ang inyong lumang pamumuhay. Hubarin na inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang kita. So, ibig sabihin, totally mga kapatid, kapag tayo ay nag-decide na maglingkod at sumunod sa Panginoon, talagang iwanan na natin yung buhay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen po? So, iba yung kahinaan eh. Bilang tao, may kahinaan tayo, nagkakamali tayo. Hihingi natin ng tawad sa Panginoon yun. Nakapatid. Pero yung gawin natin, kaya mayroon din ang tawag na sin of omission at saka sin of commission. Kasalanan, alam mo mabuti, hindi mo ginawa kasalanan. Eh, isa naman, alam mo masama, ginawa mo pa, kasalanan din yun. Mahirap yun. Alam na natin masama, ginawa pa natin, eh, parang hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Amen po? So dapat, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, lagi tayong nabubuhay sa pag-ibig. Sa pag-ibig ng Diyos. No? Sa biyaya ng Panginoon. Kung umaasa tayo sa biyaya ng Diyos, yung patawaran ng Diyos sa atin, pero dapat bilang mga anak ng Diyos, tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban. Ano pa?
Pangatlo, dapat isip-isipin ng tao, mga kapatid. Dapat hindi nawawala yung takot natin sa Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Mahalaga po yun, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Kawikaan, chapter 14, verse 26 to 27. Ganito po ang sinasabi. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Verse 27. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malalayo sa kamatayan. Diba? So, bagay, mga kapatid, ang tao po ay pag mayroon tayong banal na pagkatakot sa Panginoon, ay iiwas tayo sa masama. No? May posibilidad na humaba ang buhay natin. Bakit? Unang-una sa pag-iingat ng Diyos. Pangalawa, wala tayong kagalit, wala tayong kaaway. Kaya takot tayong gumawa ng masama. So, hindi tayo gagawa ng masama, hindi takot tayo sa Panginoon. So, may kapayapaan. Yung banal na pagkatakot. Kaya palang tao, unang-una para makamit ng tao yung kapayapaan sa buhay, yung panatagan, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi kaya naman ang natatakot ang tao kapag maraming ginagawang kalukuhan. Hindi siya nakakatulog sa gabi, baka bawiin siya ng mga taong kanyang kagalit. No? Hindi siya marunong sa kanyang kapwa-tao, baka bawiin siya ng kanyang kapwa. Pero kung may takot tayo sa Diyos, wala tayong pangamba. Amen po? Kaya mahalaga mga kapatid na mabuhay tayo sa bigayan ng Diyos. Because kung ikaw ay kunin ng Panginoon, kasi lahat ng tao, doon tayo pupunta. Kung kunin tayo ng Panginoon, wala tayo magawa. At least alam natin na sa kamay tayo ng Diyos. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, parang tao magkaroon ng kapayapaan sa buhay, sa panatagan. Una-una natin sa lahat, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Yung nagbibigay. Maraming tao na bumibilik doon, bumibilik pa ng mga gamot. Ang patulog sa gabi kasi hindi nakakatulog. So, kailangan lang natin ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Kapayapaan. Mawawala ang takot sa maraming bagay. Kasi hindi ka gumagawa ng masama, alam mong nasa panig mo ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, bukal ng buhay. Lagi tayong malakas ang kalooban dahil lagi tayong may pag-asa. Yun ang naidudulot ng takot sa Panginoon. Pangatlo, malayo sa kamatayan, mahaba ang buhay. Bakit? Bakit mahaba? Kasi hindi ka gumagawa ng masama. O, pansinin natin yung mga ngaral, chapter 7, verse 17. Anong sabi dito? Sabi niya, huwag ka nang magpakasama, ni magpakamangmang, at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Sinasabi ng tao, minsan kalooban na ng Diyos ng tao ay kunin, kaya namatay siya ng ganong kaaga. Hindi po kalooban ng Diyos ng tao ay mamatay ng maaga. No? Pero bakit mga maraming nangyayari ng ganon? Kasi sa kakulangan din ng tao. Amen po? Sa kakulangan din ng tao yun. Tao rin ang gumagawa. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos. Huwag natin sumbatan ng Panginoon. No? Kaya bakit maraming tao ngayong maaga, mawawala. Kasi nga tao din ang may kakulangan, hindi ang Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, ang tao maging mahabang buhay. No? Ang tao. Unang-una sa Old Testament, ang plano ng Panginoon, nung ilagay niya si Adan at si Eva sa Garden of Eden, ang gusto ng Panginoon ng tao ay mabuhay ng walang hanggan. Kaya nag-warning ang Diyos na huwag kayong kakain ng bunga pinagbabawal. Kasi pag kinain niyo, mamatay kayo. Ay matigas ang ulo ng tao, sinuway niya. So tinanggalan sila ng karapatan ngayon kumain ng bunga kahit ng buhay. Nagkaroon ng hangganan ng buhay ng tao. No? Pero noon, mahaba pa rin ang buhay ng tao. 100 years. Pag sa panahon ni Moises, ang buhay ng tao ay naging 120 years na lang. Sa panahon natin ngayon, 70.
Na may bababasa po tayo sa banal na kasulatan bakit ganun nangyari. Ang tao ay umikli ng umikli ang buhay. Ang mababasa natin sa kasulatan ay dahil sa tao ay naging makalamanan. No? Ibig sabihin ng makalaman ng tao ay naging makasalanan sa harap ng Diyos. Kaya yun ang naging dahilan, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Maraming tao nasayang ang buhay. Maraming taong nagpapakamatay dahil sa kasamaan. Mahirap naman yung mawala buhay natin sa mundo na hindi natin nagamit sa Diyos. Amen po? Sabi ni Pablo, sapagkat kay Kristo, mamatay man o mabuhay, kay Kristo ako. Isang malaking pakinambagan sa Panginoon. Yung taong nagbuwis ng buhay dahil sa Diyos. Meron tayo tao nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang sariling kagustuhan, ay mahirap yun. No? Ano pa ang nagagawa ng takot sa Panginoon? Nagkakaroon tayo ng katagumpayan sa buhay. Mga ngaral, chapter 7, verse 8. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Yun po mga kapatid. Kung meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng katagumpayan. Hindi ng banal na pagkatakot ay meron tayong pagsunod sa Kanya, meron tayong pagrespeto sa Diyos, meron tayong paggalang sa Panginoon, na ang tinatahak natin ay yung buhay na karapat-dapat sa Diyos. Amen po? Ito po yung ilagay natin sa puso natin yung salita ng Diyos. Kasi yan talaga ang reality, yan talaga ang totoong nangyayari. No? Na kahit ano pang gawin ng tao, yung sinasabi ko lagi, kahit ang tao, pinakamayaman na sa buong mundo, ang nakasulat sa Bible, makamtan mo ng buong daigdig kung ang buhay mo ng ay. Amen po? Kaya ang dapat, mga kapatid, ang buhay natin, ibigay lagi natin sa kamay ng Diyos. Isuko lagi natin. At lagi tayong magpasakop sa Kanya, lagi tayong sumangguni sa Panginoon at ang buhay natin, lagi natin isalig at iwala natin sa kamay ng Diyos. Tayo po tumayo, tayo po manalangin. Panginoon, Lord, sa umagang ito ay pinupuri ka namin.